Good day everyone! Isa sa mga nagiging problema ko sa paggamit ng overhead sump ay hinihigop ng motor pump ang mga fry na nilalabas at pinapanganak ng mga breeder mollies. Kapag nahigop sila ay tumatama sila sa propeller at naiipit sila sa lakas ng pag-ikot nito na nagiging dahilan ng kanilang kamatayan. Sa video na ito ay papakita ko sa inyo kung paano ko ito nasolusyonan sa halagang 10 pesos lang. Ito ang motor pump ng overhead filter sa aking aquarium. Maganda ito dahil yung mga dumi ng mollies ay nahihigop niya at natatrap doon sa filter bowl sa overhead sump. Ayos ito lalo na kung busy kayo sa trabaho at wala kayong oras na maglinis palagi ng sponge filter. So kapag sobrang yellowish na ng tubig ay papalitan nyo lang yung filter wool at tapos na ang inyong problema. Pero kung gusto nyong dumami ang PKBM nyo tulad ng nakikita nyo ay kailangan nyong ayusin yung motor pump. Simula lang ako sa 6 at dumami ng ganito ang aking PKBM ko at ito ang ginawa ko. Kinuha ko muna yung motor pump sa aquarium para ayusin natin yung strainer para hindi mahigop yung mga fry. Nag-try din ako ng mga lava rock tapos nilagyan ko ng DIY strainer sa ilalim pero yung mga fry ay nakakapasok din sa pagitan ng mga lava rock kaya nahihigop pa din sila. Dito ay nililinis ko muna itong motor pump para maiwasan ang sludge buildup. Ang mga sludge ay nabuo dahil sa pagkain na hindi naubos ng mga isda at mga dumi na rin ng mga isda. Sa katagalan, namumuo ito na parang isang paste or gelatin sa mga motor pump at filter sump na dahilan ng pagkabara ng mga ito. Sa experience ko ay nakakaapekto sa performance ng motor pump ang sludge. Bumabagal ang ikot ng motor at humihina ang water flow na naibubuga ng motor pump papunta sa filter sump. Ito naman ang solusyon para hindi mahigop ang mga fry ng ating PKBM molly. Ito ang filter wool at mabibili nyo lang ito ng 15 pesos sa mga pet shop at online store. Bukod sa pag-filter nito ng tubig para maging malinaw ang tubig ng aquarium, ay ito na din ang magiging bahay ng beneficial bacteria. Ang mga beneficial bacteria ang kakain ng patay na halaman, organic debris at dumi ng isda na namuo sa aquarium. Pinapanatili ng beneficial bacteria na crystal clear ang tubig at maiwasan ng toxic ammonia sa tubig. Ang gagawin lang natin ay iikot lang natin itong filter wool sa strainer part ng motor pump. Then lalagyan natin ito ng goma para hindi umalis sa posisyon itong filter wool. Huwag kayong mag-alala dahil subok ko na papasok pa din ang tubig dito sa motor pump kahit may filter wool. Pero once na sobrang dumi na ng filter wool ay kailangan na natin itong linisin. Saksak na natin ang plug nitong motor pump para dumaloy na ang tubig sa filter sump at luminis na ang tubig. Sa nakikita nyo ay ang daming debris sa tubig pero once na buksan na natin ang motor pump ay pupunta na ang lahat ng dumi sa filter hole at lilinis na ang tubig nitong ating aquarium. Nakabukas na ang motor pump para dumaloy ang tubig papuntang overhead sump. Sa nakikita nyo ay dumadaloy naman lang maayos ang tubig papuntang overhead sump. Nag-aalala yung kaibigan ko na baka daw bumara dun sa motor yung filter wool. Ang sagot doon ay posible yun kapag sobrang dumi na ng filter wool, kaya kapag kulay brown na ang filter wool ay kailangan na itong linisin para hindi bumara dun sa motor pump. Sa paglilinis ng filter wool ay kailangan lang piga-pigain ang filter wool hanggang sa luminis na ang tubig na pinagpipigaan. Sa ginawa kong solution sa motor pump ay makakasigurado kayo na hindi mahihigop at mamamatay ang mga fry na inyong PKBM. Naalala ko tuloy na may female breeder na sobrang daming nilabas na fry. Pero dahil di ko nilagyan ng filter wool yung motor ay ilan lang ang nabuhay at nagkadurog-durog sila paglabas nila dun sa motor. Napansin ko din dito sa PKBM na kapag konti lang sila sa tank ay mabilis silang manganak. Parang less stress sa kanila ang magbuntis kaya maraming nabubuhay na mga fry compare sa sobrang dami ng PKBM sa loob ng tank. Kaya kung may trio kayo tapos ganito yung setup ng tank nyo, ay lagyan nyo lang ng filter wool yung motor pump para makasigurado kayo na buhay lahat ng fry. Makakasigurado din kayo na malinis at magandang quality ng tubig sa inyong aquarium dahil sa paglalagay ng filter wool. Pero hindi lang dapat yung filter wool ang pinaka-protection ng ating mga PKBM fry. Dapat ay maglagay din tayo ng mga halaman para yun yung pagtataguan ng ating mga PKBM fry. Ang nangyayari kasi dito, kapag nilabas ng female breeder yung mga fry,
hahabulin sila ng mga male kasi napagkakamalan silang pagkain para kasi silang mga malilit na tikiday. So para mayroon silang mapagtaguan, kailangan natin maglagay ng mga halaman para dun muna sila tatakbo hanggang sa makita natin sila, tapos i-transfer natin sila sa ibang tank. Meron akong iba't ibang klase ng halaman na ginamit. 7 protection para sa mga PKBM Prime. Meron akong video dun sa aking YouTube channel, pakitignan na lang mga idol. Yun yung ginamit ko para ma-check ko or ma-testing ko kung talagang effective sila, at pansin ko na talagang sobrang effective kasi yung mga fry once na i-drop sila dun sa tatakbo sa halaman. So hindi sila kakagati ng mga ibang PKBM Molly. Ang napansin ko din is pagka-drop ng mga fry ay sobrang hina ng mga fry. So hindi agad sila makakalangoy. So kung aatakihin agad sila ng mga PKBM Molly or yung mga female or yung male na PKBM na akala nila is pagkain sila, hindi sila agad makakalangoy ng maayos. So mangyayari nun, talagang pipitik lang sila dahil sobrang hina nila, makakain agad sila. Unang tinatamaan sa kanila is yung buntot nila sa likod. Once na makagat lang yun ng Molly, hindi na sila makakalangoy. So yun, nakakain na sila. That's all everyone, salamat sa inyong panunod. Gusto ko lang shoutout yung dalawang nag-comment sa last kong video, si Kentoy Vlog 0711 at si Car Cruise 3009. Maraming salamat sa inyong panunod at sa inyong suporta. This is Chuck and you're watching Biker Drone.